So mga kabero, dahil nga ako ay uwi ng aming probinsya sa may Oriental Mindoro. At ito nga, dito ako sa may terminal ng series sa may Cubao, New York. At ito nga, ang bus na ito pala ay hindi ito ang aking sasakyan. At wala pa nga yung bus na aking sasakyan na biyaheng Rojas. At ang ilan dito ay ito nga. At nag-uumpukan sila dahil nga nag-aabang ng bus na kanilang sasakyan na biyaheng Oriental Mindoro. At ito nga, ako'y narito rin at nakikiumpukan din. At ito nga mga kabero, ako'y nakasakay na dito sa bus na aking sasakyan. At ito nga, ang series na patungong Oriental Mindoro. At heto, sitting pretty ako dito sa upuan dahil wala akong katabi at sulong-sulo ko. Mukhang ilan yata ang aking kasabay dahil maluwag ang mga upuan at maraming bakante. At ito nga, yung lawak ng bus na aking sinasakyan. At ito nga, si kuya ay pinagbastan pa ang mga daan at ang mga tanawin sa labas dahil bukas ang kortina nito. At ito nga, ay mayroong mga lagayang bag dito sa taas. At ito mga bero, ako'y narito na nga sa may Kamuning. Dito pala dumaan yung bus na aking sinasakyan. At hindi ko nga alam kung bakit dito dumaan. At siyempre naman, ay driver ang nakakaalam. At ito nga mga kabero, aking napansin, mayroon pala silang saksakan at charger ng cellphone. Ang bawat upuan. Napakaganda pala ng bus na ito. At talagang mukhang bago pa. At talagang maluwag dito sa bus na to. Hindi tulad sa van na talagang makipagdikdikan ka at mahal pa. Ay dito, mura-mura, 1 lamang ang aking nabayaran. Di tulad sa van na nakaraan ako'y nakasakay, talagang halos hindi ko maikilos ang aking mga braso dahil nga dikdikan kahit makipagdutdutan ka ay hindi ka rin makapag-cellphone dahil nga sa sobrang dikdikan sa van. Di tulad dito sa bus ay talagang napakaluwag pa at ito nga ay sulong-sulo ko pa. At ito mga kabero ay dito pala kami ngayon sa may tour gate ng Pilimbes. At ito nga pala ay patungo ng Alabang. Siguro ay merong kukunin ditong mga pasahero. At ito nga ang Pilimbes, abay napaganda pala dito. At ngayon lang ako nakapasok dito sa loob ng Pilimbes. Sa tagal-tagal kong bumabiyahe ay heto, ngayon ko lang nakita ang Pilimbes na ito. At napaganda pala. Tilabay parang ko'y nasa Makati ang lugar na ito. Napaganda rin pala kapag ikaw ay nakasakay sa bus. Kitang-kita mo talaga halos ang mga tanawin. At tulad nga nito ay talagang kitang-kita. Dahil sa bintana ay napakaliwanag at aircon pa. At ito nga, aking pinagmasdan ang lugar ito habang nakahinto ang bus na aking sinasakyan. Dahil sa unahan pala nito ay mayroong stoplight. Kaya heto, sinamantala ko ang pagtambay ng bus na to. At ito nga ay pinagsawaan ko nakuhaan ng video ang lugar na ito. Dahil nga minsan lang ako nakapunta dito. Ito mga kabero at danda na nga na mabanti itong aking sakyan. At habang umabanti ito mga kabero ay heto patuloy ako sa pagbibideo ko. Para siyempre mapansin ako ng mga manonood ko. Abay sana naman ay patuloy niyo akong subaybayan at madagdagan pa ang mga subscriber ko at ang mga followers ko. Maraming salamat pala sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking channel. Ito nga ang stoplight nito ay dito pala umikot ang bus na aking nasakyan. At ito ay patuloy ko pa rin pinagmasdan ang napagandang lugar na ito. Para ako'y nasa Luneta kung aking pagmamasdan. Subalit hindi pala. Ito pala ay Pilimbes dito sa may Alabang. Kapag dito ka pa sumakay sa series, ang dahil pang terminal na madadaanan. At tulad nga ito, dito kami sa may Alabang na kukuha ng pasahero. At dito nga aming iniwasan itong tour gate na ito na lalabasan. At heto na naman akin na pumasdan ang nakapagandang tanawin dito sa may Pilimbes na patungong Alabang.
Ako'y sawa na sa pagmaneho, kaya heto, ako'y commute naman upang aking maranasan kung paano ang pagkukumute at kung paano ang buhay na nakasiting pretty lamang. Heto nga, at muling huminto itong bus na aking sinasakyan. At ito nga ay aking sinamantala ang pagtambay dito dahil mabagal ang usad ng series na ito. Dahil mayroon mang stoplight kaming madadaanan, abay kaganda ng lugar na ito. Parang gusto ko yatang buwaba at mag-picture sa baba nito. Pero hindi pwede. Baka ako'y maiwan. Abay, narito ang mga kargamento ko sa loob ng bus na ito na aking sinasakyan. Ito nga, tumusod na naman ang bus na ito dahil nga green ang stoplight na ito na aming nadaanan. Heto ang ilan dito ay nakahinto dahil pula ang red stoplight na kailang inaabangan. Abay, napakasarap pala ng pakiramdam kapag ikay nakaupo lamang, may driver ka na, parang busing ka ang datingan. At ito nga, mga kabero, ako'y nakaupo at talagang ang sarap at ginhawa sa upuang ito ng series. Heto pala ay mayroon ditong mall. Talagang ngayon lang ako nakating sa lugar ito. Pero tika, parang naalala ko yata ang lugar na ito. Dito nahuli ang aking kasama na talagang inalakbayan pa ng enforcer. Yung pala ay bawal manigarilyo dito sa lugar na ito ng Alabang. At ito nga pala ang Alabang na aming dinaanan. At sa itaas nito ay Skyway. At ito mga kabero, ay dito na kami sa may Alabang. At dito siguro kukuha ng pasaero at pupunta kami ng terminal. At ito nga kami sa ilalim ng Skyway dumaan. At ito ay napakalawak pala ng mga daan dito sa may ilalim ng tulay ng Alabang. Kaya mga kabero, kung sakaling ikaw ay mapadpad dito at ikaw ay matakaw manigarilyo, ay huwag mong gagawin dito. Alay baka ikay mahuli. Hindi ko lang alam kung magkano ang tubusan dito. At dahil nga ikay titikitan at pumunta sa may munisipyo, ay hindi ko nga alam kung babayaran mo o ikaw ay magsisilbi dito ng isang araw sa munisipyo. At yung mga ilang bus dito, eto nakahinto sila at nag-aabang at nagsasakay ng mga pasahero. Talagang hindi maiwasan ang mga pasaway sa daan. At tulad ng mga ito, mga lalaking nakabang dito na mga tumatawag ng pasahero. At ito nga mga kabero, yung patungo ng tollgate. Hindi ko alam kung talagang kami papasok ng tollgate o dito lamang kami ikot. At mukhang nga kami ikot dito at nahulaan ko na. At dito siguro kukuha ng pasahero sa may terminal ng series dito sa may Alabang. At ito nga mga kabero ay umikot ang bus na ito na aking nasakyan. At ito nga walang iba kundi ang series. At ito pala ang ilalim ng tulay ay mayroong container van na ginawang opisina. Abay, kaganda naman. At ito mga kabero, ang ilang mga jeep dito, nag-aabang ng mga pasahero, mga pasaway sa daan. At gumigit na pa, akala mo sila lang ang dadaan sa laki ng bus na ito. Abay, pag sila'y nasagasaan, ay malamang durog at wasak ang jeep na kailang sinasakyan. At mga kabero, dito kami sa may stoplight at kami nga ay naka-red light. At ito ay pangsamantalang nakahinto kami. At kitang-kita ko talaga ang kahabaan ng Skyway nito. At ilang segundo nga ay umabanti na itong bus na aking sinasakyan. At ito nga ay stoplight dito. Ito. At kumaliwa ang bus na ito. At ito nga yung series na aking sinasakyan na patungo ng Mindoro. At dito nga ay dumaan muna sa may Alabang at pipick up ng mga pasahero. At ito nga yung Skyway na talagang napakahaba at napakagandang tingnan. Ito nga, at pumasok kami dito sa may terminal ng Alabang. At ito nga, yung mga tao na nag-abang na aking mga kababayan na pauwi ng Oriental Mindoro. At dito nga, sa bus na ito, sila sasakay. At napakarami din pala nila. At napakalawak pala ng terminal dito sa may Alabang. Abay, nakakotse pa ang ilan na nagsundo at nagatid
ng kailang kamag-anakan. At ito nga ay napakalawak pala talaga dito sa may terminal ng Alabang. At hindi lang series ang nakaparada rito. At mayroong mga ilang bus na nakaabang. Ganito pala kapag nag-commute ka, ang series na to ay dumadaan pa sa mga terminal at kumukuha ng pasahero. Akala ko ba ay tuloy-tuloy ang aming biyahe? Hindi pala, kundi pupick up pa ng ilang pasahero. Kaya pala napakaluwag ng bus na to nung kami umalis sa may Cubao. Dahil dito pala kukuha ng ilang pasahero at dumaan nga dito sa may terminal ng Alabang. Umalis kami sa may Cubao ay alas 3 na. Dahil ito ang oras ng aking nasakyan. Hindi ko nga alam kung ang ilan ay anong oras ang biyahe nila. At buti nga lang ako'y nakaabot ng alas 3 na biyahe. Kung hindi, sigurado ay bukas pa. Dahil nga graduation ng aking anak ay dito ako sumakay sa bus na ito. Ayoko sumakay sa van dahil dikdikan at mukha pang delikado. Dahil ang driver dito, ang ilan ay kaskasero. Pag dito sa series ka sasakay ay maluwag at talagang makakatulog ka pa sa biyahe. Dahil ang mga driver dito ay hindi gaanong kaskasero at simple lang kung magmaneho na tulad ko. At ito nga, ang ilang mga pasero ay sumasakay na. Dito sa may likod ay maluwag pa. Malamang ito mamaya ay puno na. Dahil nga kami dumadaan pa ng ilang terminal. Kato, ang ilang pasero ay humabol pa. Malamang ay mapupuno na itong bus na ito na aking masakyan. At ito nga ay nagsitigil ang mga sakyan nito. Dumaan lang ang bus na ito na aking nasakyan. Abay, parang siga ang series na ito. At sila'y nagtabihan. At ito mga bero ay dito kami ngayon sa may Alabang. At ito nga ay kami umalis na. At di ko alam kung saan ba punta. Yung nga lang ang pinagkaiba ng series sa van. Dahil ang series ay dumadaan pa pala ng mga terminal at nagpipick up ng mga pasahero upang mapuno ang bus na ito na aking sinasakyan. Pero okay lang dahil maluwag naman at hindi ako nakipagdikdikan at walang pasaway sa aking katabi. Anong oras pa kaya ako makarating sa aming probinsya? Dahil nga ang bus na ito ay dumadaan pa sa bawat terminal. Hindi ko lang alam kung saan susunod ang dadaan nito. Pero okay lang dahil nga sa van ay mahal at dito sa may series ay mura. Hindi lang yan kundi dikdik pa ang mga pasahero sa series. Hindi ko man sinisiraan ang biyahe ng van. Subalit dito talaga ay safe ka at malog pa. At dahil nga ilang beses na akong sumasakay dito sa series. At ito nga ang gusto ko maging ang mga kapatid ko at nanay ko. Yung walang kagandahan sa van kung saan ka uwi ay doon ka. At doon ka iba ng driver nito kahit may dala ka pa. Subalit nyo nga lang minsan ang ibang driver ay barumbado. Kahit na maliit lang ang dala mo ay sisingilin ka ng gusto. Dito na series ay hindi. Abay kalayo pa yata ng aming ikutan. Mukhang babalik pa yata kami sa Manila. Naku po, anong oras kami makakawi sa aming uwian? Napakalayo naman ng ikutan dito sa may ilalim ng Alabang. Buti nga lang. At ito nga ay kami ikot na. Akala ko po ay tutungo pa kami ng Manila. Anong oras kaya kami makarating sa aming uwian? Naku po, ay kagutom na wala naman kaming makainan. Abay, alisin ko na ng hapon ay dito pa rin kami sa Alabang at dahil nga nagpipick up ng pasahero itong bus na ito ng aking masakyan. Akala ko ay U-turn, hindi pala. Napakahaba naman ng ikutan dito sa mailalim ng Alabang. Naalala ko pala nung kami umuwi noong December lamang at dito nga kami dumaan sa ilalim ng tulay nito ng Alabang. Kami nga ay nakamotor lamang ng aking mga kapatid at kamag-anakan. Napakaginawa pala kapag marami ka kasama sa pagmumotor. Subalit ako sana ay magmumotor nga. Kaya lang, nag-isa lang ako. Kaya ito, hininto ko muna ang aking binabalak. Dahil nakakatawa naman kung iisa ka na nagmamaniho ng motor na uwi ng probinsya.
Heto naman kami at aming ang nadaanan. Itong daan na to. Kanina, nang kami galing sa Pile Imbes at akala ko nga ay kami didiretso na. Subalit ito pala ay dumaan kami dito sa terminal ng Siris sa may Alabang. Sana ay diretso na ang aming biyahe para naman kami maaga na makauwi sa aming probinsya. Siyempre, dito sa may Oriental Mindoro at dito sa bayan ko sa may Gloria. At dito nga kami ngayon sa dating dinaanan. At ito nga, ang mga bus na to napasaway at nagsasakay at baba ng pasahero dito sa ilalim ng tulay ng Alabang. At dito nga yung toll gate na aming tutunguhan. Dahil nga kami papasok dito sa may Slex. At hindi lang yan, mga kabero, marami ding mga pasaway dito. Buti nga lang at si Kuyang Pulis ay nandito at hindi naudot ang aming biyahe ng series nito na aking sinasakyan na patungo sa aming probinsya. At heto nga, yung papasok ng toll gate dito sa may Alabang. At sana nga ay tuloy-tuloy na ang aming biyahe para makarating kami na mas maaga pa sa aming pupuntahan. Dahil nga itong bus to ay tutungo pa ng pier dito sa Batangas. At dito nga kami sasakay ng barko na patungo sa Oriental Mindoro. Buti nga lang at merong roro at napakagaling na nagtayo na to dahil nung araw talaga ay palipat-lipat ka pa ng bus na iusakyan. Naalala ko tuloy ang nanay ko. Nung maliit pa ako ay sinasama ko sa biyahe dito sa may Manila. Ato nga, para daw hindi ako mahilo ay itong candy na stork ang aking lululumin. Pero ngayon, sana ang stork. At ito nga ay pumasok kami dito sa may toll gate sa Slex sa may South Luzon Expressway. Sana ay tuloy-tuloy na ang aming biyahe upang kami makaaga sa aming uwian. At ito nga ay kitang-kita ko ang mabang tulay na to dahil nga ito ay skyway na mabilis ang daan. At yun nga lang ay medyo may kamahalan ang toll gate dito. Dito lang sa iba na ordinary lang ang presyo. Kapag nakapadaan ka sa skyway, ay para nakasay ka sa eroplano at talagang kitang-kita mo ang mga daan at ang mga view sa iba nito. At ito nga, mga kabiro, ay dahan-dahan na kami papasok dito sa loob ng Slex sa may South Luzon Expressway. At ito nga, ang mga skyway nito ay talagang naglalakyan ang mga poste nito. At talaga namang malaki ang pinagbago dito sa Manila. Kapag ikaw ay matagal nang hindi nakluwa sa Manila, malamang ay ligaw ka dito sa Manila. At yung nga, yung expressway ay talagang napakalawak na. Maging ang skyway na to ay tingnan nyo para lang drawing kung iyong pagmamasdan. At talagang napakahaba ng tulay na ito. Kapag ako'y nagmaniho ay malimit kong madaanan ang lugar na ito. At yung nga lang ay dito lang ako sa baba at hindi ako nag-skyway. Minsan nagamit ko ang skyway nito ay talaga reklamo ang amo ko dahil nga sa masyado may kamahalan ang bayad sa skyway. Dito lang sa regular ay may katamtaman lamang. Ito nga ang kalawakan ng daan dito sa may loob ng expressway. At ito mga kabero, mapansin nyo, nung araw ay napakalawak ng simenteryo dito sa may Alabang. At dito nga kapag ikaw ay dumaan sa may expressway na to ay kitang-kita mo ang mga simenteryo na napakahaba at napakalawak. Ngayon ay wala na at ginaba na nga dahil nga ang expressway na to ay talagang pinalawak pa ng gusto. Alas 5 na ng hapon nang kami ngayon dumadaan dito. Nag-aagaw liwanag na nga. At ito nga ay gagabi na kami malamang pagdating namin dito sa may port ng Batangas. Akala ko ay tapos na ang aming dadaanan na terminal. Subalit ito pala ay dumaan pa kami dito sa may Turbena sa terminal ng Ceres. At ang mga pasero na patungo ng Oriental Mindoro ay dito sasakay sa Ceres na aking sinasakyan. Akala ko ay tuloy-tuloy na. Subalit hindi pala. At dito nga kami ngayon sa may Turbena. At ito nga yung mga sakay ito ay patungo ng Santo Tomas dahil nga
ito ang service road. Ganito pala ang estilo ng series kapag sila ay nagsasakay ng ibang pasahero. Tumadaan pa ng mga terminal upang managdagan ang kailang pasahero na patungo ng Oriental Mindoro. Kaya lang ito ay laking abala dahil akala ko ay tuloy-tuloy na ang aming biyahe. Subalit hindi pala. At dito nga ay dumaan pa kami sa may Turbena. Mukhang matraffic pa. Ay talaga namang gagabi na kami o madaling araw na makarating sa aming probinsya. At ito nga ay nakatawid na kami. At mukha yatang diretso na kami dito sa may Batangas Port. Sana naman ay tuloy-tuloy na ang aming biyahe. At ito pala ay napakaraming terminal dito. At dikit-dikit pa. Dito pala ay maalwan ang sakayan ng mga probinsya. Dahil dito aking nakita ang iba't ibang mga terminal dito sa may Turbena. At ito nga mga kadbero, kami papalis na at muli kayong papasok sa loob ng expressway para kami makarating na maaga dito sa may port ng Batangas. At ito nga ay nag-aagaw liwanag na at itong si Haring Araw ay mukhang lulubog na. Ibang-iba talaga pag mag-commute ka. Marami kang lugar na puntahan at maraming terminal kang malalaman. At ito nga, ang mga terminal to na aming nadaanan. Yung nga lang, talagang tsatsaga ka sa traffic. At tulad nga ng mga terminal na to, ay ito, nakailira ang iba't ibang bus na ito. At ito nga, yung terminal na aming nadadaanan. Abay karami naman ng terminal dito sa may Turbena ay hindi ka talaga mahirapan pa na sumikay kung ikaw ay uwi ng probinsya. At ito nga, at bagal ang usad ng aming biyahe dahil kami ay tutungo na ng port ng Batangas at papasok kami ngayon dito sa loob ng expressway upang kami mas maaga makarating dito sa may port ng Batangas. At ito nga, kami papasok na sa toll gate na ito. Abay, gabi na ay talagang inabot na kami dahil nga sa mga terminal na aming pupuntahan. At meron pang Toyota rito. Abay, kapag ako hindi kakotse, ay dito na ako kukuha. At mukhang maraming mapagpipilian pa. At hindi lang yan, meron pa ditong ilan na pabrika na aking nadaanan. At muli naman papasukin ng series itong loob ng SLEX dito sa may South Luzon Expressway na patungo ng Batangas. At ito nga ay napakalawak ng expressway nito. Sana naman ay makarating na kami ng maaga dahil inip-nip na ako at ang aking tiyan mukhang nag-aalarma pa at itong aking mga alaga mukhang gutom na. At dito naman ay talagang napaka-traffic pa. Akala ko ba ay maluwag, subalit ito ay mabagal ang mga sakyan. Pati expressway ay malaking pinagbago, ay talagang napakaluwag nito. At ito nga, yung toll gate na aming papasukan na patungo ng port ng Batangas. Sana diretso na ang aming biyahe. Hindi na kami dadaan pa ng ibang terminal. Siguro naman ay hindi na. Pero sa akin ay okay lang. Basta safe kaming makarating sa aming uwian, sa aming pamilya na nag-aantay. Dahil nga bukas ay graduation na ng aking anak na bunso. At ito nga ay criminology pa. Buti naman at di na kami dumaan pa ng ibang terminal. At last na pala itong Turbena. At ito nga ay dito na kami sa may port ng Batangas. Yung nga lang mga bero, gabi na kami nang makarating dito sa may port ng Batangas. At ito nga ay pila pa ang mga bus na ito. At itong mga bus na ito ang sasakay ng barko dito sa Montenegro na aming sasakyan. At ito nga ay ilan lamang ang mga sasakyan nito na uwi ng probinsya dahil nga maluwag ang pila dito. Naalala ko tuloy ang last na biyahe ko ng biyaheng Occidental Mindoro. At dito nga sa Abra, ang sakay namin at dati-rati ay puno ang pinahan na to dahil nga inabot kami ng bagyo. Abay, na-stranded kami. Lalo na ang karga ko
ay puro ice cream. Abay, malulusaw ito kapag nasira ang makina na nasakyan na minamaneho ko. Ito nga, yung pila, talagang dati-rati ay puno ito. Subalit ngayon ay ito ay maluwag. Napakaswerte naman ng araw ko. Yung nga lang, ay maraming terminal kaming dadaanan. Kaya gabi na kami nang kami dumating dito sa terminal ng Batangas na ito. At ito nga, ang series na ito na biyaheng Mindoro, abay kasabay namin ito pagsakay ng barko. Abay mga kabiro, magpapaalam na ako. Hanggang dito lang at maraming salamat. Sana nagustuhan nyo ang video na ginawa ko. Bye-bye.